At kaugnay pa rin ng rally ng Iglesia ni Cristo, makakausap natin ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Asilo. Magandang hapon po, Major Asilo, at welcome po sa Arangkada Balita. Yes po, magandang hapon po. Yes, Major Asilo, kamusta ho yung assessment natin dyan sa ginagawang rally sa Liwasang Bonifacio po? Sa ngayon po, nananatiling payapa, maayos at kontrolado naman po ang sitwasyon sa Liwasang Bonifacio. Patuloy po yung ating ginagawang monitoring at security deployment at wala po tayong namomonitor na anumang insidenteng nangangailangan ng pagtaas ng police response. Ilan ho yung nakadeploy natin dyan sa lugar na yan? Kasi sinasabi nga, inaasahan na mamaya ay mas dadami pa yung tao. Sa ngayon po, meron po tayong police personnel na nakadeploy na nasa 234 at ito po ay meron naman po tayong mga iba pang mga augmented forces na tumutulong po sa atin para po i-ensure na magiging mapayapa at maayos po yung ating sitwasyon dyan sa Liwasang Bonifacio. At sa mga oras na ito, ano ho yung crowd estimate po natin dyan sa Liwasang Bonifacio? Yung trend po ba ay pataas? Yes po, pataas po. As of 5 p.m. po, meron po tayong 3,800 na crowd estimate or yung mga nagkakatipon po dyan sa Liwasang Bonifacio. Ma'am, curious lang ako, dun sa mga nasaktan na police, may mga nakasuhan po ba dun sa EDSA? Di ba nagkaroon ng insidente na may nasuntok na police, may naipit ng sakyan? Kamusta po yung mga cases po na iyon? Sa kahapon po ay nirelease na po yung ating apat na aresto bilang dahil po ginagawan hinahanapan pa po kumbaga ng mas maraming ebidensya, nangangalap pa ng mas maraming ebidensya ang QCPD para po ensure na airtight po yung magiging ifa-file na kaso po dito sa ating mga inarestong suspect. And Major Asilo, kunang-kuna rin kayo, total nandyan na kayo, kunang-kuna rin yung pagkakataon na kunan kayo ng reaksyon sa sinabi po ni former Senate President Franklin Drilon na nagkaroon ng parang failure ng intelligence. Kasi nga hindi natin na-anticipate na magkakaroon ng ganong kalaking rally na isasagawa sa EDSA. Ano po ang reaction po ng NCRPO dyan? Hindi naman po nagkaroon ng failure of intelligence. Meron naman po tayo naging paghahanda. Yun nga naman po yung eksaktong date kung kailan po magaganap itong pagtitipon na ito, yun po ang hindi na pinpoint ng pamunuan. Pero po nakaredy naman po ang NCRPO kung kaya po as early as 3 a.m. ay nakapag-deploy po tayo ng tao doon sa EDSA. Bago pa man po lumaki yung bilang ng mga participants po dun sa programa sa EDSA. Ma'am, ganito, kumbaga hindi naman to kasing katulad ng major thoroughfare, tulad ng EDSA, pero importante pa rin yung kali na yan sa harap ng Liwasang Bonifacio. Hanggang saan lang pwede yung mga relista? Hindi sila pwedeng humarang sa kalsada? Hindi po sila pwedeng humarang sa kalsada, pero po tayo mga areas na dinesignate lamang para po dito sa ating mga magtitipon para dito sa kanilang mga programa. Meron po tayong mga pulis na nag-a-assist para i-ensure na hindi po sila lalampas doon sa ating mga kalsada at makakasabgangal sa ating mga commuters at sa ating mga motorista. Ma'am, may info na po ba tayo kung hanggang kailan po sila dyan? Kasi sinasabi nga, Freedom Park yan, so hindi kailangan ng permit. At marami nag-speculate na baka hanggang abutin na ito ng Lunes kung saan simula na ng impeachment trial. May info na po ba kayo kung gaano katagal daw itong rally na ito? Sa ngayon po, wala pa po tayong confirmation kung hanggang kailan po yung kanilang gaganapin na programa. Kami po ay nakamonitor lamang sa ang mga susunod na kaganapan. But since, gaya nga po ng sabi niyo, Freedom Park ito, pwede po silang magstay hanggang, kumbaga hanggang kailan gusto nila. Pero syempre po, meron pa rin po tayo mga ipapatupad, kagaya po ng curfew, na dapat po ay sundin pa rin po nila kung sila po ay mananatili dyan sa area ng Liwasang Bonifacio. Ma'am, pwede nyo ano about sa curfew na yan? Ano yung nakapaloob po dyan? I mean, bawal yung mga kumbaga yung mga minor de edad na sumali sa rally ng hating gabi? Naabutan ng curfew hours? Tama po, ang curfew naman po natin ay para sa mga minors natin. So yun pong mga minors na posibleng pakalat-kalat pa po or nandyan pa po sa area na
maaari po silang masita pero may mga pagkakataon po syempre na yung mga minors na yan ay kasama yung kanilang mga guardian or yung kanilang mga parents, ay iba na rin po ang magiging magiging approach po natin dyan. And ma'am, although I don't know kung pwede kayo mag-comment, no, pero kumbaga alam ko kasama sa operational procedures nyo, kung na meron din ba kayong kinalat ng mga non-uniform personnel, kumbaga syempre kailangan makita nyo kung yung seguridad dun sa loob, baka napasok din itong grupo na ito at nais guluhin yung ginagawang kilos protesta dyan. Yes po, tuwing deployment naman po natin ay meron po tayong ipinapakalat na mga civilian personnel po natin or yung mga hindi uniformado natin mga nangangalap ng impormasyon para po magkaroon pa tayo ng dagdag na kaalaman or impormasyon po sa nagaganap ng mga pagtitipon. Huling tanong na lang po, Major. Although hindi ito sa EDSA, nasa Manila to, ang problema nga ay malapit naman ito dyan sa Malacanang. So paano ho yung contingency plan natin? Alam natin nung nakaraang araw ay nagkaroon tayo ng blockade dyan sa may area ng Malacanang. Ngayon, paano ho ang gagawin natin? Kung sakali, magpasya sila na mula Liwasang Bonifacio ay lumipat sa Malacanang. Paano natin i-contain po? Sa ngayon po, hindi lamang naman po yung ating nakadeploy dyan sa area ng Liwasang Bonifacio. Meron po tayong nakakalat na mga police personnel doon po sa ating mga identified rally sites. Kasama na po dyan yung ating, kasama na yung posibleng pumunta ng Menjola. Meron po tayong deployed personnel dyan. At syempre nandyan po yung ating mga physical barriers na inilatag po in case magkaroon po ng bigla ang pagpunta ng mga ralista or ng mga protesters. So, meron po tayo nakalatag na proactive security measures para ensure na hindi po tayo mabibigla. Okay, nako, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo dito sa Arangkada Balita. Police Major Hazel Asilo, ang spokesperson ng NCRPO. Magandang hapon po ulit at mabuhay po kayo.